Nang araw na nalaman ko ang pagkamatay ni Nicholas Fraser, ang aking asawa, si Avery Sinclair. Hindi. Tumalon siya mula sa bubungan. At ako ay nahulog din mula sa gusali nang hindi sinasadya. Nang muling imulat ko ang aking mga mata, bumalik tayo sa 6 na taon ang nakalipas. Sa sandaling nag-cruise ang ating mga mata, alam na nating dalawa. Ang isa't isa ay muling isinilang din. Kami, ni Avery, ay 6 na taong mag-asawa. Kinamumuhian niya kung paano nagmukhang pagod ang aking mukha sa hirap. Sabi niya na ang amoy ko'y kahirapan. Sa loob ng 6 na taon, wala kaming intimacy talaga. Hindi kami. Parang tunay na mag-asawa. Minsan, nalasing siya. Sa kama, ang pangalang sinambit niya ay Nicholas Fraser. Nicholas, Doon ko nalaman na may taong mahal siya ngunit hindi niya makamit. Sama-sama. Sama-sama. Ngunit ng araw na siya'y tumalon, ang aming anak ay 6 na buwan ng buntis. Avery. William Keane. Sa ating nakaraang buhay, kung hindi nag-abroad si Nicholas at hindi mo ako ginulo, kami ni Nicholas ay matagal nang tumakas. Ngayong pagkakataon, ipapakita ko sa iyo kung gaano kasaya ang buhay ko kung pinili ko si Nicholas. Tapos na tayo. Siya, bibigyan kita ng gusto mo. Magandang araw po, Jikin. Tay, bakit tayo pupunta rito? Dahil ngayon ay ika-5 kaarawan ng ating munting si Leia, gusto naming magdiwang ni Mommy sa tuktok ng Cloudcrest. Ayos lang ba yon? Yehey, si Leah ang pinakamamahal si Daddy. Jikin, umabot na sa 100 bilyon ang market value ng Morning Rise Group. Pinapangaralan ka ni Madam na alagaan mo ang iyong sarili. Abala ka ng buong gabi sa product launch. Bakit hindi ka muna magpalit ng damit? Malapit na siyang dumating. Hindi na kailangan. Magpapalit ako mamaya. Gusto kong personal na mag-ayos ng party para kay Leia. Tara na. Si Gang. Sinclair ang CEO ng nangungunang kumpanya sa Brighton, ang Everwell Group. Nagkakahalaga siya ng daan-daang milyon at kasama niya ang kanyang unang pag-ibig. Isang tunay na matagumpay siya. Noong nasa eskwelahan pa, laging sinasabi ko na bagay sina Ging, Sinclair at Nicholas. Gamit ang mga alaala mula sa nakaraang buhay ko, nagtagumpay ako sa negosyo ngayon. Nagkakahalaga na ako ng daan-daang milyon. Nakita mo ba yon, William? Ang hindi pagpili sa iyo ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Pagkatapos ng pagtatapos, mayroon bang nakipag-ugnayan kay William? Siya? Talagang walang kwenta siya. Sino ang nakakaalam kung gaano siya kahabag-habag ngayon? Nakita ko siya sa kalye noong huli. Mukha siyang gulo-gulo. Malamang, nangangalakal siya ng basura kung saan. Tatay,
Sabi ni nanay, ang pag-ibig ay parang 200 at gusto rin ni Leia na bigyan ng regalo si tatay. Ang gaganda ng mga bulaklak na lobo na ito. Gagawa ako ng isa para kay tatay mamaya. Hintay ka muna bago umakyat, tatay. Sige, ikaw talagang paslit. Tara na, Mr. Jones. Presidente ng klase. Ang tagal nating hindi nagkita. Ay, hindi ba't si William Keane ito? Bakit ganyan? Ang suot mo? William, kahit man lang sana ay nag-ayos ka ng konti. Ngayon ay engagement party ni na Avery at Nicholas. Hindi ako. William, ang tagal na ng mga taon. Pero bakit hanggang ngayon ay bigo ka pa rin? Ngayon ay engagement party ko kay Avery. Sa tingin ko kahit sinong may konting hiya ay hindi sasabog sa engagement party ng iba. Eddie, maligayang pag-iisang dibdib sa inyong dalawa. Hindi na ako makikialam. William, kailangan ba talaga nitong pagpapanggap na mahirap abutin? Sinabi ko na sa'yo ang puso ko ay para lamang kay Nicholas. Kahit na naghintay ka ng 6 na taon para sa akin, wala pa rin akong mararamdaman para sa'yo. Naiintindihan ko kung bakit pumunta si William para makita ka, Kapa, dahil nagbago na ang panahon. Ikaw ngayon ay isang kilalang negosyante, samantalang siya. William, dahil dati mo niligawan si Avery, kung nahihirapan ka, pwede mo kaming sabihan, kami ay tutulong sa'yo. Dahil kayo ay napakasagana, di transferan niyo muna ako ng 5 milyon. Ikaw? William, anong nangyari? Tulungan kitang. Maupo dyan. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Salamat. Walang anuman. Kung alam ko lang, sana sumama na lang ako kay Leia sa itaas para magpahinga muna. William, ang halaga ko ngayon ay 100 milyon at malapit na akong makipagtulungan sa nangungunang grupo sa bansa na Morning Rise Group at kay Mr. Keane. Kahit na nabuhay kang muli, huwag mong sabihing delivery driver ka pa rin. May maliit akong negosyo. Tindahan sa kalsada? Yun lang ang kaya mo. Pagkatapos ng lahat, mag-asawa tayo sa nakaraang buhay. Mayroon pa rin akong konting nararamdaman para sa'yo. Nakikita ko kung gaano ka kahabag-habag. Ako na ang magbibigay ng konting limos sa'yo. 100,000. Sapat na yan para sa 1 taon, di ba? Binura mo ako. May saysay pa ba itong itago? William, dapat alam mo na kung kailan titigil sa pagpapahirap. Binigyan kita ng pera dahil sa ating nakaraan at sa ating pag-aasawa. 2 buhay na yan. Hindi ka kasing sipag at tagumpay ni Nicholas. At wala ka talagang ambisyon. Anong klaseng babae ang gustong magpakasal sa'yo? Huwag mo na akong intindihin. Masaya ang asawa ko. At ako. Ikakasal ka na, William, nang walang pahintulot ko? Paano ka nakapag-asawa? Mahilig pa rin si Miss Sinclair sa mga asawa ng iba kaysa mag-aksaya ng oras. Dapat alamin mo ang tungkol sa nobyo mo. Baka may makita kang bago. Anong ibig mong sabihin? Sige, pupunta na ako dyan. William, mabuti pa magpaliwanag ka mamaya. Nicholas, nandito na ang mga taga Morning Rise Group. Ipapakilala tayo ni Manager Smith. Bihira lang ang pagkakataong ito. Babalik ako agad. See ya. Nandito siguro si Eliana. Ulitin ko lang, napaka-importante ni Miss Wynn. Kung hindi siya masisiyahan at sisihin tayo ni Mr. Keane, ang buong hotel natin ay magkakaproblema. Maging alerto, lahat, pumila na ngayon. Opo, sir. Kumusta, MS Win? Miss Wynn. Ito po si ang nagtatag ng Everwell Group, si Avery Sinclair, Miss Sinclair. Siya po ay magiging partner ng aming Morning Rise Group. IMO. AMIM. IM. Kumusta, Miss Virne? Manager Smith, sino ang nag-utos sa'yo na magpakapalagay loob na magdala ng mga walang kinalamang tao sa harap ng madam? Ibig kong sabihin. Akala ko lang ay malapit nang makipag-partner si Ginging Sinclair sa Morning Rise Group. Madam, nakasalubong ni Jikin, ang mga dati niyang kaklase. Pinauuna na raw po kayo. Si Miss Leia ay naghihintay din po sa inyo sa itaas. Sandali, King. Win.
GNG, Sinclair, huwag kayong mag-alala. Si GNG, Win ay laging ayaw sa pakikisalamuha sa mga estranghero. Pero para sa kanyang anak, sobrang lambing niya. Kung mapapasaya ninyo si Miss Leah, masaya. Di kahit ilang beses pa gustong makipag-collaborate ng Everwell at Morning Rise. Gustong makipag-collaborate ng Everwell at Morning Rise. Hindi na magiging problema. Narinig ko na ngayon, nasa itaas si Gen Angie, Win at G, Keen. Nasa itaas si Gen Angie, Win at G, Keen. Para sa kaarawan ni Miss Leah. Tama. Kailangan kong maghanda ng ilang regalo na dadalhin ko sa itaas. Madam, ito ay mula kay G, Julian Bennett, isang emerald necklace para kay Miss Leah. Ito naman ay mula kay G, Alexander Pierce, isang pulang agata na bracelet. Iisa lang ito sa mundo. Ito ay mula naman kina G, Philip Grant at ng kanyang asawa, si Molly, isang gintong korona. Ang mga regalong ito para sa kaarawan ni Miss Leah ay pawang galing sa mga pangulo ng malalaking kumpanya. Nagustuhan mo ba ang mga ito? Dahil hindi naman gusto ni Leah, tanggalin na lang natin ang lahat. GNG, Win, ito ay regalo sa kaarawan mula kay GNG, Sinclair ng Everwell. Mami, gusto ni Leia yan. Hayaan mong isuot ko ito sa'yo, ha? Sige. GNG, Win, ang Black Swan Cake na in-order ni G. Keen para kay Miss Leah ay dumating na. Ipapasok ko na ba? Mami, si Daddy wala pa siyang kinain kaninang umaga. Ipadala muna natin sa unang palapag para ibahagi kay Daddy at sa kanyang mga kaibigan. Kakain ako pagkatapos ni Daddy. Ikaw talaga ang paborito ni Daddy. Laging pinagbibigyan siya, ano? Gagawin natin ang gusto ni Leah. Ipadala mo sa unang palapag. Nicholas, kung talagang makikipag-partner ka kay G. Keen ng Morning Rise, malaki na ang iyong kikitain. Oo, wow. Kapag yumaman ka na, huwag mo kaming kalimutan ang iyong mga dating kaklase. Siyempre naman, pero Nicholas, mag-ingat ka. Noong kolehiyo, si William ang nanliligaw kay GNG, Sinclair. Ngayon, wala siyang pera at talunan. Samantalang si GNG, Sinclair, ay mayaman at sosyal na ngayon. Baka subukan niyang ligawan ulit. Nandito rin si Eliana. Kung hindi ako aakyat agad, baka magalit ang aking dalawang mahal. May problema ba? William, ikaw at si Avery ay may history nga. Dahil nahihirapan ka, bilang asawa ni Avery, natural lang na gusto ko siyang tulungan. Ano ba ang gusto mong sabihin? Wala naman. May 50,000 sa card na ito. Kung matalino ka, hindi ka na magpapakita sa harap niya. Kayong dalawa ay talagang magkatapat. Laging pera ang solusyon. Sa'yo na yan. Hindi ko kailangan ang barya mo. Nicholas, ito ay isang tahasang panggagalaiti. Alam niya ngayon ay ikakasal ka kay Miss Sinclair, pero pinilit pa rin niyang makipagkapit-bisig sa kanya. Napakawalang hiya. Alin ang mata ang nakakita na nakakapit-bisig ako? Si Avery ang lumapit sa akin. Nakakatawa ka. Si Miss Sinclair ay malapit ng maging partner ni Mr. Keen. Ano pa ang sasabihin niya sa isang basurero tulad mo? Huwag kang magpakamartir. Akala mo lang kulang ang pera. Basta pangako mo na hindi ka na makikipagkita sa kanya. Magpresyo ka. Nothing. Si Avery ay maaaring isang tiket sa tagumpay para sa'yo. Ngunit para sa akin, siya ay wala. May asawa na ako at anak. Pupunta ako sa top floor para makita sila. Wala akong oras sa kalokohan mo. Ano? Pupunta ka sa top floor? Hoy, bago ka magmayabang, mag-research ka muna. Ang mga tao sa top floor na nagdiriwang ng kaarawan ay si Mr. Keen ng Morning Rise at si Leah Keen, ang anak ng tagapagmana ng Wine family. Hindi mo naman sasabihin na si Leah ang anak mo at si Eliana ng Win family ang asawa mo, di ba? Hahaha. Bakit hindi? Nagpakasal si Miss Win sa lalaking pinakamayaman sa 4 na pinakamayaman sa Harbor City, si Ginoong Keen. Asawa mo raw siya. Nababaliw ka na nga. Narinig ko na kahit bilyonaryo si Ginoong Keen, mas gusto niyang hindi magpa-istambay sa spotlight. Pero sigurado ako na gwapo siya. Kung wala kang salamin, tumingin ka sa tubig baha. Tingnan mo ang sarili mo. Nakakaawa ka naman. Karapat-dapat ka ba? Ang bilyonaryo ay nakagulong-gulong na damit? Baka naman ang ating si Ginoong Keen ay mahilig lang talagang magpakasimple. Mga kaibigan, tapos na ako magpanggap. Aamin na ako. Sa totoo lang, bilyonaryo rin ako. Hahaha. Dahil si Miss Win at ang anak niya ay parehong nasa pinakamataas na palapag. At hindi pa ako nakakilala ng mayaman dati. Magkaklase tayo. Bakit hindi mo kami ipakilala? Oo nga, William. Hoy, samahan mo kami para makita kung paano mamuhay ang mayayaman. Nicholas,
Ang pagtingin-tingin ay di hamak na mas mabuti kaysa makakuha ng diskwento. Naaalala ko na ang Cloudcrest Hotel ay bahagi ng Morning Rise Group dahil sabi ni William na siya ay ang asawa ni MS, Win. E di sigurado na ang gastos ng engagement party nyo ni MS, Sinclair, ngayong araw ay kaya lang niyang bayaran sa isang tawag lang. Ha ha ha. Totoo. Pero hindi ko binibigay ang pera ko sa mga pulubi. Sino ang tinatawag mong pulubi? Naku, wag na nga. Hindi mo maipapaliwanag ang karagatan sa palakang nasa balon. Kasalanan ko dahil sa limitadong pangunawa mo. Hindi ko dapat nakikipagtalo sa'yo. Naghahanap ka ba ng gulo? Ginoong King, pakipirma po para sa $3 milyong na Diamond Swan Cake na in-order mo para kay Miss Leah King. Miss Sinclair, Kumusta, Manager Smith? Nagustuhan ba ni Miss Leah? narinig ko sa server sa taas na si Miss Leah ay talagang nagustuhan ang corona na ipinadala mo. Marahil, pupunta ka na sa VIP lounge sa pinakamataas na palapag. Maganda yan. Pero, kailangan mong mag-ingat. Si Miss Win ay sobrang protektibo kay Miss Leah at kay Mr. Keen, lalo na si Mr. Keen. Dahil hindi mo siya kilala, siguraduhin hindi mo sila mapagkamalang ibang tao. Noong una, may isang nag-offend kay Mr. Keen at Miss Leah, at kinabukasan, nawala sila sa Harbor City. Ako. Huwag kang mag-alala, humingi na ako ng mga file tungkol kay Mr. Keen at Miss Leah. Maya-maya, ipapadala ko ang mga yon sa telepono mo. Salamat, Manager Smith. Kapag natapos na ito, sisiguraduhin kong gagantihan kita. Hindi ba ito ang Diamond Swan Cake? Ang ganitong klaseng birthday cake ay para lang sa mga bisita sa pinakamataas na palapag ng Cloudcrest Hotel. Ang mga makakapunta sa pinakamataas na palapag ay mayayaman at makapangyarihan. At ngayon, ang anak lang ni Mr. Kin ang may birthday, marahil. Ang cake na ito ay talagang galing sa pinakamataas na palapag. Pwede kayang si William ay talagang... Siguro si Leah to. Alam niyang hindi pa ako kumakain, kaya ipinadala niya ito. Hello, ikaw ba si Mr. Keen? Sabi ni Miss Leah gusto niyang kayo at ang mga kaibigan mo ang mauna sa cake. Ako na ang pipirma. Kunin mo ang cake. At ibalik sa pinakamataas na palapag. Hindi nila karapat-dapat ang kabaitan ni Leah. Diyos ko. CEO nga talaga siya. Dahil kanina lang ay tinuya natin siya, hindi ba tayo patay na? William, ang mga ito ba ay mga artista na inupahan mo? Tingnan mo ang sarili mo. Para mapansin ka ni Avery, nag-hire ka ng lahat ng mga aktor na ito. Talagang ginawa mo ang lahat. Tama. Bakit hindi ko naisip yon? Lahat ng ito madaling pekein. Kaya mga aktor lang pala sila. Talagang natakot ako. Di ba ninyo napapansin na ang pag-sign para sa cake na ito ay may oras? Kung hindi ako mag-sign para rito sa loob ng 5 minuto, may tatawag sa asawa ko. Laging maalaga sa akin si Eliana. Kung ayaw ninyong mag-bankrupt ang kumpanya ni Avery, ibalik ninyo sa akin ang delivery slip. Bankrupt? Nag-hire ka ng grupo ng mga aktor at akala mo CEO ka na. Gusto kong makita kung paano mo talaga ako papabagsakin ngayon. Ginoong Keen, mahilig ka sa cake, di ba? Heto, ako ang bahala. Paumanhin. Nadulas ang kamay ko. Bakit hindi mo kinain? Sayang namang iwan ang cake na ito sa sahig. Hindi man lang nakakagat si Leah ng cake na ito. Dadalhin niya sana ito para ibahagi sa inyong lahat. Ang lakas ng loob ninyong tapakan ang kabutihan ni Leah. Nicholas, ang mga gamit ng anak ko ay hindi ninyo dapat hinahamak. William, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na saktan ng tao ko? Nicholas, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Avery, engagement party natin ngayon. Gusto ko lang na lumayo siya sa'yo. Ni hindi ko nga alam kung paano ko siya na-provoke. Miss Sinclair, sakto lang ang dating mo. Nagbibiro lang si Nicholas kay William. Si William ang nanapak kay Nicholas. Magkaklase tayo noon. Nakita ni Nicholas na wala ka ng pera kaya nag-alok siya ng 50,000 para tulungan ka. Paano mo naman sasakalin ang kamay na nagpapakain sa'yo? Akala ko, pagkatapos ng 6 na taon, magiging mature ka na. Mukhang mga basurang social climber pa rin kayo. Dahil nakita niyo akong simple lang ang suot. Akala niyo broke ako para makakuha ng benepisyo mula kina Avery at Nicholas para sa sarili niyo, nagsisipsip kayo.
Ang pakikipag-usap sa mga tulad nyo ay sayang lang sa oras. Anak, sagutin mo ang telepono para kay mommy. Sige. Miss Win, pasensya na. Wala pa kaming natatanggap na abiso. Napirmado na ni Mr. Kin ang cake. Nagtataka lang ako kung may problema. Mommy, gusto ni Leah na hanapin si Dad. Gusto kong kumain ng cake kasama si Dad. Si, Secretary Jones. Samahan mo muna si Leah pababa. Opo, ma'am. William, inuutusan kita na lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad kay Nicholas. Tumigil ka dyan! Sinabi ko bang pwede kang umalis? Kung hindi ka hihingi ng tawad kay Nicholas ngayon, huwag ka nang umasang makakaalis. Avery, para sa ating nakaraang buhay, ayaw kong makipag-ugnayan sa iyo. Bago ako magalit, pigilan mo ang iyong tauhan. Sino ka ba? Hindi ka karapat-dapat banggitin siya. Avery, okay lang. Ako. Nicholas, maayos ka lang ba? Oy? William, kung hindi mo pa inudyukan ng paulit-ulit si Nicholas, magagalit kaya siya ng ganito? Ha? Ngayon ay kasunduan ni Miss, Sinclair at Nicholas. Bakit ka nandito para manggulo? Ano ba ang gusto mong gawin? Kaya ka lang hinampas ni Nicholas dahil ikaw ang unang uminsulto kay Miss Sinclair. Paano ka nakatayo rito at binabaligtad ang katotohanan? Ano ang tawag niya sa akin? Sabi niya, malaswa ka. Bakit ka bumalik? Kung gusto mo siya, maghiwalay kayo ng asawa mo at sumama ka sa kanya. Masaya bang nandito ka? Umiiyak sa litrato ng ibang lalaki? Sa harap ko? Huwag kang makialam, sino ka ba? Sino ako? Naghahangad ka ng ibang lalaki sa mismong harap ng asawa mo. Sa tingin mo ba, napakabanal mo? Pigilan niyo siya. Ako ang bahala. Sino ang nagpahintulot sa iyo ng mag-ingay dito? Hindi mo ba alam na nasa itaas pa sina Miss Win at ang CEO? Manager ng Cloudcast. Ay, may problema na tayo ngayon. Sino ang tumawag sa manager? Ha? Hindi ako. Siya. Kaya ikaw ay. Ang manager ng Cloudcrest Hotel, Oliver Smith. Ako yan. Ikaw? William Keane. William Keane? Pareho ang pangalan sa kay G. Keane. Pero palaging misteryoso si G. Keane, ni hindi ko pa siya nakita. Hoy, Manager Smith, bakit ka ganyan magalang kay William? Baka naman siya talaga ang CEO. Imposible. Paano hindi makikilala ng isang manager ang sarili niyang boss? Eksakto. Seriously. Anong klaseng CEO ang suot ay ganong klaseng damit? Totoo, nandito si G. Keane para kay Miss Leah na birthday. Hindi siya magsusuot ng ganyan. Hindi siya magsusuot ng ganyan. Manager Smith, ayokong magdulot ng gulo dito sa Cloudcrest, pero sinaktan niya ang aking nobyo. Talagang babayaran natin to ngayon. Siyempre, si Miss Sinclair ay magiging partner ng Morning Rise. Kailangan kong ibigay sa iyo ang nararapat na respeto. Tungkol naman sa ngayon, magkukunwari akong wala akong nakita. Oliver Smith, sino ang nagsabi sa iyo Morning Rise ay nagpaplano na makipagtulungan kay Avery? Hoy, sino ka ba? Tama na yan, William. Para lang makuha ang atensyon ko, paulit-ulit kang nagpakita ng kawalang respeto kay Nicholas. Ngayon, sinisiraan mo pa ang aking karera. Sa bagong buhay na ito, ayoko sanang magkaroon ng kinalaman sa'yo. Akala ko hindi magiging ganito kakasama. Ano tong bagong buhay? Ano ang sinasabi ni MS, Sinclair? Pumunta ka rito para makita ako para lang sa pera, di ba? Sapat na ba ito? Talagang wala kang katwiran. Judge Jones, bilis, hahanapin ko si Papa. Lumuhod ka! Mag-sorry ka kay Nicholas. Genji. Sinclair, hindi mo na kailangang mag-abala. Dahil magkaklase tayo, kami ang magtuturo sa tarantadong to ng leksyon para sa'yo. Para mapasaya si Avery, siguradong papatayin nila ako. G. Keane, bakit niya binaba? Bakit tumatawag din ngayon si Madam? Hello po, Madam. Opo, pasok muna si Miss. Luluhod ka ba o hindi? Avery, huwag kang magsisi. Hindi ako nagsisisi. Papa!
Kaninong anak ito? Leah, Tatay, Leah, anong ginagawa mo rito? tatay, ang tagal mo na rito sa baba. Namimiss ka na namin ni Mommy. Ikaw ba ang anak ni William? Tatay, anong nangyari? Sinong nambuli sa'yo? Ginoong Keen, Madam, ang utos sa amin ay dalhin si Miss Leah sa baba. Sia? Ito ba? Hindi ba ito yung server na nagtatrabaho lang sa top floor? Yung bata, kanina lang dinala rito nila. Ang batang ito, talagang galing sa top floor? Top floor nga talaga ang server. Baka naman itong batang ito si Miss Leah. E di ibig sabihin, siya yun, Ginoong King. Naku, delikado na ako. Talagang delikado na ako kung malaman ito ni Miss Win. Hindi. Kailangan kong bumawi. Pupunta ako para ibalita kay Miss Win. William, kaninong anak siya? Hindi mo ba narinig ang tawag niya sa akin? Ginoong Sinclair, parang ang bata ay galing sa top floor. Kung sakali man, siya nga ang anak ni na Miss Win at Ginoong Keen, AD. Sinong nagbigay sa'yo nitong corona? Ang kapal ng mukha mong nakawin ang regalong binili ko para kay Miss Leah? Ang kapal ng mukha mo. Avery, anong ginagawa mo? Bata lang yan. Babae po ako. Ang lakas ng loob mong bulihin ang tatay ko. Kapag nalaman ito ni Mommy, hindi kanya palalampasin. William, may anak ka pala sa iba? Avery, ang taas masyado ng tingin mo sa sarili mo. Ginagawa mo lang to para galitin ako, hindi ba? Simula nang magsimula ka ulit. Hindi naman maganda ang takbo ng buhay mo. Kaya ginawa mo ang eksenang ito para guluhin ako, hindi ba? Hoy. Anong pagsimula ulit? Anong pinagsasabi mo? 6 na taon na ang nakalipas. Ginawa ko ang gusto mo at tinapos na yon. Ano? Pwede kang magpakasal. Pero ako, hindi pwedeng magkaroon ng asawa at anak. Hindi natin sila pwedeng hayaan na mag-away ng ganyan. Avery, makinig ka. Hindi kailangang mag-apologize ni William. Hayaan mo na silang umalis. Engagement party natin ngayon at malapit nang dumating ang mga magulang natin. Walang sino mang aalis ngayon nang walang pahintulot ko. Imbestigahan mo yung masamang babae sa tabi ni William. Masamang babae! Masamang babae! Leah, Ang nanay ko ay 100 beses na mas mabuti kaysa sa'yo. Hindi kailanman magkakagusto si tatay sa masamang babaeng tulad mo. Nicholas, kung hahawakan mo ulit si Leah, hindi kita patatawarin. Ang lakas ng loob mong paluin si Nicolas? William, masyado ba akong naging mabait sa'yo? Masamang babae, huwag mong bulihin ang tatay ko. Avery, anong ginagawa mo? Pigilan siya. Leah. Leah. Tatay! Leah. Bitawan mo ako. Leah. Wala kang pupuntahan. Umalis ka sa harap ko. William, matapos ang lahat ng nangyari, nagpapanggap ka pa rin. Avery, binabalaan kita. Anak ko sa dugo si Leah. May sakit sa puso siya. Ibalik mo sa akin si Leah. Ngayon din. Kung may mangyari sa kanya, hindi ko kayo patatawarin. Ikaw man o si Nicholas. Kung aminin mo lang na hindi iyo ang batang ito, hindi iyo, pakakawalan ko siya ngayon din. Bingi ka ba? Sinabi ko na sa'yo, anak ko si Leah. Sino man ang magdala kay Leah, sa akin bibigyan ko sila ng $1,000,000. Tingnan mo ang sarili mo, kahabag-habag ka. Sino ang maniniwala sa'yo? Wala kang pupuntahan. Sobra ka na ba? Avery, may sakit sa puso si Leah. Ibalik mo sa akin si Leah agad-agad. Akala mo ba talaga na makakalayo ka ng ganito lang? William, sa nakaraang buhay natin, sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang anak ko, at sinira mo ang karera ko. At ngayon akala mo makakaalis ka lang na parang walang nangyari? Gusto mong ipagbili ko ang bahay ng mga magulang ko para lang makapaglaro ka sa stock market? Bakit ka sumisigaw? Naisip ko na ang lahat. Kung ibebenta natin ang bahay ng mga magulang mo, magkakaroon tayo ng $2,000,000. Ang Flystate stock ay sa tamang punto para mag-all-in. Kapag naibenta na natin sa peak, 10 beses ang kikitain natin. Dahil wala ka namang kayang kumita, pipigilan mo ba akong kumita? Huwag mong kalimutan, isinuko ko ang pwesto ko sa graduate program ng Harvard dahil lang sa'yo. Ngayon nagrereklamo ka na hindi ako kumikita ng sapat kaya gusto mong ipagbili ang bahay ng mga magulang ko. Saan sila dapat titira? Matatanda na ang mga magulang mo. Ang pagtira sa magandang bahay, na yan ay sayang lang para sa kanila. Ano naman kung ibenta natin? Nababaliw ka na talaga. Sa nakaraang buhay natin, kung hindi mo tinanggihan na ipagbili ang bahay ng mga magulang mo para sa stocks ko, nakapagyaman na sana ako sa ngayon.
Hindi lang ako ang sinira mo. Ang anak natin din ang winasak mo. Teka, Avery. Anong bata? Ikaw at si William ay may anak? Ano ba ang pinagsasabi niya? Anong bata? Anong nakaraang buhay? Huwag mong Ang batang yon ang gusto mong ipa-abort. Sa buhay na ito, wala na akong kinalaman sa'yo. Huling beses ko nang sasabihin, anak ko si Leah. May asawa na ako. Pakawalan niyo ako, gusto ko na ng daddy ko. Tumigil ka sa pagkilos. Kapag tapos na kami sa daddy mo, pakakawalan ka ni Mr. Sinclair. CEO ang daddy ko. Kapag hinipuan niyo siya, hindi kayo palalampasin ni Mommy. Maliit, magaling kang umarte. Kailangan kong makarating kay daddy. Anong ginagawa mo? Hoy, maliit. Anong problema, bata? Huwag mo akong takutin. Avery, huling beses ko nang sasabihin, anak ko at ni Eliana Wynn, si Leah. May sakit sa puso si Leah. Dalhin niyo siya sa akin. Bilisan niyo. Hanggang ngayon, sinusubukan mo pa ring lumapit kay Miss Wynn. Sige, kung gusto mo ang batang yon, ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Nicholas. Miss Sinclair, yung bata, sinubo ang mga dahon ng tsaa. Mukhang nagka-allergy siya. Naku, delikado ito. Pwedeng mag-trigger ng sakit sa puso ang allergy. Dalhin niyo ako roon. Bilisan niyo. Kung hindi ka takot mamatay, subukan mo. Leah. Leah, nandyan ka ba? Leah, magsalita ka. Leah. Leah, huwag kang matakot. Nandito na si tatay para iuwi ka. Ang susi. Nasaan ang mga susi? Ang mga susi. Hindi ko mahanap. Kumuha ka ng doktor ngayon din. Huwag mong hayaang mamatay ang bata dito. William, lumuhod ka at magmakaawa sa akin ngayon din. Humingi ka ng tawad sa akin. Baka sakaling pag-isipan kong buksan ang pinto para sa iyo. Tangina mo. Leah, huwag kang matakot. Dadalhin ka ni tatay sa ospital. William, binalak mong suntukin ako? May tao ba diyan? Hulihin niyo siya. Ako ang bahala. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Kakaiba. Bumaba na si Leah, pero wala pang balita. Malaking problema ito, Miss Wynn. Si Miss Leah at si Mr. Keane ay nasa panganib. Ano? Sec Jones. Ipatawag agad ang lahat ng seguridad ng hotel at pumunta sa ibaba. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Nandito na ang doktor. Nandito na ang doktor. Paano naging ganito kalala ang allergic reaction? Bilasan niyo, ihiga ang bata. Malubha ang allergy ng pasyente. Nagsishock na siya. Iharap sa gilid ang ulo ng bata. Tatay. Leah. Leah, kumusta ka na? Tatay, okay lang sila. Anong ginawa niyo sa anak ko? Wala akong ginawa. Siya mismo ang tumakbo doon at kinain ang mga dahon ng tsa. Talagang hindi ko alam na allergic siya doon. Kung may mangyari man sa anak ko, pananagutan ninyo lahat ito. Isa ka lang namang hired actor. Nagbabanta-banta ka? Ano ba talaga ang gusto mo? Tatay! Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi mo anak si Leah. Dahil baliw siya. Leah, huwag kang makinig sa kanila. Naiintindihan mo? William, sinong tinatawag mong baliw? Ngayon, agad-agad mong dalhin ang batang to at ilabas mo siya rito. Kung hindi, huwag kang magalit kung maging walang awa ako. Sobra ka na ba? Bingi ka ba? Sabi ko, anak ko, si Leah. Tara na, Leah. Uuwi na tayo. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Ako ang CEO ng Morning Rise. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na pipigil sa akin. Hello, MS Wynn. William, sa loob ng 1 minuto, ipapadala ni Manager Smith ang mga file ni na Miss Leah at Mr. Keane sa phone ko. Gusto kong makita kung hanggang kailan mo pa kayang ituloy ang pagpapanggap na to sa harap ng lahat. Sige. Ipapaunawa ko sa'yo kung paano ka talaga matatalo.
Ano? Anak siya ni na Mr. Keane at Miss Win? Kung gayon, si William ay si Mr. Keane? Sinong may lakas ng loob na humawak sa lalaki ko? Miss Win, Eliana Win, ang tagapagmana ng pamilya Win mula sa Capitol Heights. Mahal, dalhin mo Leia sa ospital bilisan. Mahal, ang tagapagmana ng pamilya Win talaga ang asawa ni William. Leah, Sec Jones, ipaalam mo agad sa ospital. Kung may mangyari sa anak ko, walang makakatakas sa inyo. Sec Jones. Bantayan mo sila. Walang sino man ang pwedeng umalis. may anak siya. Nagpakasal siya sa ibang babae. Baby, gising ka na. Kinilabutan ako. Leah, ano ang pakiramdam mo? Oh, alam mong allergic ka sa tea? Bakit mo kinain? Mommy, binubugbog nila ang daddy. Gusto ko siyang tulungan. Mahal, binugbog ka talaga nila? Pinoprotektahan ako ng daddy. Binugbog siya ng mga masasamang tao. Hindi lang binugbog ka, pinasok din nila ang Leah sa anaphylactic shock. Kailangan kong bayaran ng utang sa kanila. Sec Jones, nasaan sila? Mr. Keane, nasa ballroom pa sila. Avery, lihim ka bang nakikipag-ugnayan sa kanya sa lahat ng mga taong ito? Tama na. 6 na taon na tayong magkasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ba ako kilala? Eh bakit mo naman pinapahalagahan ng husto yung babae at kung anak niya? May saysay pa bang itanong to ngayon? Eksakto, Nicholas. Tingnan mo ang sitwasyon. Yun ba ang punto? Ang punto, si Miss Win mula sa Capitol Heights ang tunay na asawa ni William. Ibig sabihin, si William ang CEO ng Morning Rise Group, ang pinakamayaman sa Harbor City. At binubuli lang natin. Siya. Ay nako. Patay tayo ngayon. Hoy, Avery, hindi ba kayo nag-date ni William dati? Paano mo hindi nalaman ang ganito kahalaga? William, siya. Tiyak na gumamit siya ng mga babae para umabot sa kinaroroonan niya. Kung hindi, paano naging pinakamayaman ang isang talunan na tulad niya sa loob lang ng 6 na taon? Eksakto. Tiyak na naloko si Ms. Win. Tama, hintay lang. Pagdating dito ni Miss Win, sasabihin natin sa kanya ang totoo. Sigurado ako, hindi tayo sisisihin ni Miss Win pagkatapos. Sige, gusto kong marinig kung ano ang totoo. Miss Win. Ikaw ang humawak sa asawa ko? Hindi po, Miss Win. Naloko ka lang niya. Makinig ka. Ang sampal na ito ay para sa kapal ng mukha mong humawak sa asawa ko. Ang sampal na ito ay para sa pagiging walang modo at hindi pagkilala sa sariling lugar. Ang sampal na ito, walang dahilan kailangan. Avery, ginang Win. Kahit ikaw pa ang Win, hindi ka pwedeng basta-basta na mamalo ng tao. Kahit na may kapangyarihan ka, hindi ka pwedeng. Ang salita ni William ang batas. Hindi lang ikaw na napak sa asawa ko, hinipo mo pa ang anak kong babae. Ibig sabihin, kalaban mo na ako at ang buong pamilyang Win. Pero ngayon, malinaw naman na si William ang sumira sa engagement party namin. At harap-harapan sa akin, nagpakatabi-tabi siya sa nobya ko. Wala akong magawa kundi mamagitan. Tama po, Ginang Win. Nagsisinungaling po siguro si William sa inyo. Noong kolehiyo pa, desperadong hinabol ni William si Avery sa loob ng 4 na taon. Alam iyon ng lahat sa Harbor City University. Bukod pa riyan, ang dahilan kung bakit sinapak ni Nicholas si William ay dahil hindi tumigil si William sa paggulo kay Avery. Ginang Win. Lahat kami ay makakapagpatotoo dyan. Tama lahat ng sinabi ni Nicholas. Ginang Win, noong hinahabol ako ni William sa gitna ng taglamig, tumayo siyang hubad ang katawan sa niebe at nagpaputok ng fireworks para sa akin para lang mapangiti ako. Paano siya makaka-move on ng ganun kabilis? Kasama ka lang niya dahil sa pera mo. Avery, hanggang ngayon, sinisiraan mo pa rin ang pangalan ko. Ano naman? Wala akong pakialam. Ano? Kasama ka lang niya dahil sa pera. Sabi mo, wala kang pakialam. Tama. Wala akong pakialam. Sino bang hindi naging bata at tanga? Sa tingin ko, matapang si William. Ang nakita ko ay isang taos-pusong binata. Buong-buo ang pag-alay ng puso sa'yo. Pero ang katapatan niya, ginawa mong ipinagmamalaki at pinagtatawanan. Mahal, Sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan, Avery. Kung hindi mo siya iniwan,
Hindi ko sana nakilala si William. Pero sa lahat ng hindi mo dapat ginawa, hindi mo dapat dinuraan ang tunay na nararamdaman ni William. Si William ay isang walang kwentang talo na gumagamit ng babae para umangat. Anong klaseng kinabukasan ang maibibigay niya sa'yo? Mukhang wala ka pa ring alam tungkol sa asawa ko. Eliana, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanila. Hindi. Ngayong araw, lalapastanganin ko sila. Gusto kong makita nilang mabuti kung sino talaga ang tunay na hari ng Harbor City. Zach Jones, Opo. Dilat ang mga mata ninyo at tingnang mabuti. Ang lalaking ito na inyong minamaliit ang siyang partner na inyong pinapangarap. Siya ang taong gustong-gustong makilala ng mga elite ng Harbor City, ngunit hindi nila maabot. Ang CEO ng Morning Rise Group, si William Keane, Ginoong Keane. Ako naman ang magbabayad sala. Hoy, Manager Smith! Ikaw! Anong ginagawa mo? Mr. Keane, bulag ako noon at hindi kita nakilala. Hindi ko alam kung sino ka pala. Pasensya na. Tumayo ka. Opo, sir. Hindi ako makapaniwala. Ang CEO ng Morning Rise Group ay nagkakahalaga ng 100 bilyon. Noong nasa eskwela ka pa, kupas na ang mga damit mo sa kakalaba. Paano ka naging CEO ng Morning Rise Group? Akala ko pagkatapos ng 6 na taon, may pag-unlad ka na at mukhang hinuhusgahan mo pa rin ang tao sa itsura. Hindi ba't matagal mo nang gustong magtrabaho sa Morning Rise? Sect Jones. Opo. Avery, anong gagawin natin? Miss Wynn, Mr. Keane, mali kami. Pakiusap, palayain niyo kami. Si Nicholas ang may kasalanan. Siya ang nag-utos na aminin si Mr. Keane. Ako. Siya nga. Tama. Sina Nicholas at Avery ang unang nanira kay Mr. Keane. pwedeng palayain ko kayo, pero kailangan niyong gawin ng isang bagay para sa akin. Siyempre. Ano man ang ginawa niya sa lalaki ko, gagawin ko rin sa kanya. Mahilig siyang kumain ng cake, di ba? Bitawan niyo ako. Avery, tulungan mo ako. Avery! Tigilan mo. Miss Wynn, si William ang unang nanakit sa Nicholas. Napaka-innocent ni Nicholas. Hindi siya basta-basta makikipag-away sa kanya. Isang loser tulad ni Nicholas. Ikaw lang ang magbibigay ng halaga sa kanya. Dalawang tanga. Bagay na bagay kayo. Miss Wynn, ang narating ni William sa kasalukuyan ay dahil sa iyo at sa Wynn family. Kung wala kayong dalawa, siya ay wala. Huwag mo siyang pagtiwalaan. Hindi si William ang simpleng tao na iniisip mo. Tama, Miss Wynn. Sa pagkakaalam ko, pagmamay-ari mo ang 70% ng shares ng Morning Rise Group. Wala itong kahit anong kinalaman sa William. Dahil ang Morning Rise Group ay ang betrothal gift na ibinigay ni Mr. Keane sa Madam, Mr. Keane, narito ang kontrata na gusto mo. Imposible! Niloloko mo ako! Kung ikaw ang CEO ng Morning Rise Group, bakit hindi mo sinabi kaagad? Hindi ko sinabi. William, hindi. Mr. Keane. Sinabi talaga ni Mr. Keane na ang Miss Wynn ay ang asawa niya. Sinabi rin niya na pupunta siya sa top floor para makasama ang Miss Wynn at Leah. Pero si Nicholas ay patuloy na humaharang sa Mr. Keane at hindi pinapapunta siya. At hinagis pa niya ang cake ni Miss Leah sa sahig. Sabi niya ang mga nag-deliver ay mga artista lang. William, kung hindi mo sinadyang magsuot ng simpleng damit, sino ang magmamaliit sa iyo? Dahil lang sa hindi ako nagsusuot ng suit, dapat ako ay ikategorya mo sa mga social class? Mr. Keane, pasensya ka na. Alam namin kami ang may kasalanan. Lahat ay dahil sa Nicholas na nagpilit sa amin. Pakiusap, maging mapagbigay. At patawarin mo kami. Pakiusap. Umalis kayo dito. Sandali. Avery, hindi mo ba gustong-gusto makipag-collaborate sa Morning Rise? Dito, simula ngayon, ang Morning Rise ay titigil sa lahat ng proyekto kasama ang Everwell Group, panghabang buhay. William, anong lakas ng loob mong tratuhin ako ng ganito? Nasisiyahan ka na ba? Isang negosyo lang yan. Hindi natin kailangan ng isang ito na kasosyo sa negosyo. Ang aming Everwell Group ay nakarating na sa puntong ito. Hindi ka namin kailangan bilang kasosyo. Huwag kang magsalita ng masyadong maaga. Malaki ang problema, MS, St. Clair. Ang $5 milyong na deal ng Preston family ay kinansela na. MS, St. Clair, malaki ang problema. Kakansela lang ng Goodwin Group ang kanilang $10 milyong na deal sa atin. Imposible yan. Kinansela ng Bennett Corporation. Kinansela ng Reynolds Group ang deal. Tapos na. Tapos na talaga. Avery, ikaw ang may kasalanan nito. Sa mundong ito, ang tunay na pagmamahal lang ang hindi dapat ipagkanulo. Sinaktan mo ang isang tao na tunay na nagmamahal sa'yo. William, alam kong nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako. Bitawan mo.
Hindi ko naman sinasadya na paghirapan ka noong una. Hindi ko lang matanggap. Napakalaki ng pagmamahal mo sa akin sa nakaraang buhay. Paano ka makakapag-asawa ng ibang babae? Ginagawa mo lang to para galitin ako, di ba? William, alam kong nagkamali ako. Mula pa noong 6 na taon na ang nakalipas, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ang Everwell ay pinaghirapan ni na Nicholas at buhay ko. Hindi ko kayang mawala ang kumpanyang ito. Sigurado akong si Miss Sinclair ay makakabangon muli. Mahal, umalis na tayo. Akala mo ba kayo lang ni William ang muling isinilang? Sa buhay na ito, para lang kay William ako nandito? William, kung may susunod na buhay, pakakasalan kita talaga. Samuel Win, ang pagkabigo ng negosyo mo, problema mo yan. Bakit isasakripisyo ang panghabang buhay na kaligayahan ng anak ko? Anak siya ng pamilyang Win. Magpapakasal siya ngayon. Gusto man niya o hindi. William, sa susunod na buhay na lang tayo magkita. Ikaw rin, nabuhay kang muli. Halika na, honey. Umuwi na tayo. Miss Sinclair, ayon po kay Madam, regalo po ito para sa inyo. William, tanga ka ba? Paano mo hinayaan na ganyanin ka ng mga yon? Ni hindi ko nga kayang saktan ka. Kung ako ay kagati ng aso, kailangan ko bang kagatin din pabalik? Naiinis ako. Parurusahan kita. Umuwi ka ngayon at gumawa ng strawberry cake para sa amin ni Leah. Ayon sa kagustuhan mo, mahal kong asawa. May magandang balita sana akong sasabihin sa'yo. Hindi na. Umuwi na tayo. Anong magandang balita? Oh honey, hindi mo ako sinasagot. Nakakainis talaga. Buntis ako. 2 buwan na. Talaga? Oh, honey, hindi kita mahawakan. Halika na, umuwi na tayo. Nicholas, mabuti pa'y may paliwanag ka sa mga larawang ito. Ginawan lang ni William ng Photoshop ang mga ito para ako'y mapagbintangan. Sumpa mo? Sumpa ako. 6 na taon na tayong magkasama. Hindi mo pa ba ako kilala? May gagawin pa kami, kaya aalis na muna kami. Avery, ikaw, dugo ka. Bilis, umalis na tayo. Ambulansya! Bilis! Tumawag ng ambulansya! Bilis! Avery, sabi ng doktor, may lagnat ka. Mahihirapan kang tunawin ang ibang pagkain. Heto, nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Kainin mo habang mainit-init pa. Nicholas, gutom na ako ng kaunti. Pwede mo ba akong lutuan ng pansit? Nicholas? Oh, Avery, kailangan ako ng manager ko para sa isang bagay. Ikaw na lang, kumain ka. Mali ba talaga ang pinili ko? Saan ka pumunta? Kumuha lang ako ng pagkain. Huwag kang masyadong malungkot, Avery. Pwede ka pa rin magkaanak. Anak? Sabi ng doktor, 2 buwan ka ng buntis. Pero hindi stable sa mga unang yugto. Dagdag pa, sobrang stress ka sa emosyon. Kaya nangyari iyon. 1 araw at gabi ka ng tulog. Kumain ka muna. Sa pangalawang pagkakataon, nagkamali ba talaga ako? William! Binabati kita, G. Keen. Ang ginang po ay 2 buwan ng buntis. Maaasahan ninyo, normal naman ang lahat sa sanggol sa ngayon.
Sabi ko sa'yo, okay lang ako. Ikaw, gusto mo talagang makasiguro. Nag-aalala lang ako, baka yung mga taong yun ang nakasama ng loob mo noong araw na yon. Kailangan kong makita, para sigurado. Buntis siya. Hindi ito ang unang beses kong mabuntis. Hindi naman ako ganoon kakristal. Hindi lang sa'yo ang sanggol, natural lang para sa isang asawa na alagaan ang kanyang may bahay. Avery, hindi mo alam kung gaano kagandang lalaki ang napalampas mo. Pag-usapan natin yan, galit pa rin ako. Noon, ginawa mo talaga ang lahat para aminin ang pag-ibig mo kay Avery. Bata pa lang ako noon, at medyo pasaway. Ganito na lang? Maghuhubad ako ngayon din, tatakbo ng isang ikot sa ospital. At aaminin ko, ang pag-ibig ko sa'yo habang tumatakbo. Hinding-hindi, nakakahiya naman yon. Magpahinga ka muna ng maayos. Malapit na ang kaarawan mo. May malaking sorpresa ako para sa'yo. Anong sorpresa? Una, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang sinabi sa'yo ni Avery noong araw na yon? Ano? Natatakot kang pag-initan ko siya? Naawa ka ba sa kanya? Natatakot lang ako baka magsalita siya ng kung ano at masaktan ka. Hindi lang siya ang nabuhay muli. William, alam mo, matagal na kitang kilala, bago pa si Avery. Unang beses kong nakilala si William noong high school pa. Noon, ako pa rin ang matagal nang nawawalang anak ng pamilyang Wine. Sinong nagsabi sa'yo na kausapin si Arthur? Binabalaan kita. Si Arthur ang gusto kong lalaki. Kung lalapit ka ulit sa kanya, patay ka. Siya ang unang nagtanong sa akin. Kailangan ko nang umalis. Anong ginagawa mo? Nandyan na ang guro. Doon niya ako iniligtas. Ayos ka lang ba? Salamat. Hoy, ikaw. Kaya, sinundan ko ang mga yapak ni William at nagpareho kami ng unibersidad. Nagsimula akong madalas na makasalubong sa kanya sa campus. At unti-unti, nahulog na ang loob ko sa kanya. William, gusto kita. William, gusto kita. Pwede ba tayong mag-date? Pinag-uusapan natin ang unang pagkikita natin. Bakit ka umiiyak? Wala lang. Nicholas, anong ginagawa mo? Avery, anong ginagawa mo rito? Ako ay, sumasakit ang dibdib ko. Sinusuri lang niya ako. Pagsusuri? Kailangan bang hubad kayong dalawa para doon? Huwag mong insultuhan ang propesyon ko. Hoy, sandali! Oh, ano ba? Avery, tigilan mo ang paggulo. Pinapatingin ko lang sa kanya ang pakiramdam ko. Bakit ang paranoid mo? Pero pareho kayong hubad. Para sa pagsusuri, hindi ba normal na maghubad? 6 na taon na tayong magkasama. Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao ako? Ang prioridad ngayon ay ang gumaling. Para makapag-usap tayo sa Morning Rise sa lalong madaling panahon. Sinusuportahan si William ng Win family. Kung makakasali tayo sa mga Win, ang Everwell ay magiging katulad ng Morning Rise, Avery. Kapag nakuha na natin ang partnership, makakaganti tayo kay William. Hindi pa huli ang lahat. Nicholas, pakiramdam ko ay unang beses kitang nakikilala. MS, Sinclair, may problema. May gulo sa kumpanya. Anong nangyayari? Miss Sinclair, sa nakalipas na 2 araw, ang mga investor ay patuloy na nagkakansela ng kanilang mga partnership. Kaya bumagsak ang presyo ng stocks ng kumpanya. Ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin. Kung hindi tayo makahanap ng bagong investment sa loob ng 10 araw, mawawalan ng saysay ang mga lumang proyekto, ipagpapaliban ang mga bagong proyekto, at ang kumpanya ay malamang na mapipilitang magdeklara ng bankruptcy. Magkano pa ang kailangan na pondo para sa bagong proyekto? Kulang pa tayo ng 20 milyon.
Miss Sinclair, marami kang biniling mga property para kay Mr. Fraser noon. Ang oceanfront unit sa Riverfront 1 ay nagkakahalaga ng 30 milyon. Kung ibebenta mo ito, baka makatulong ito para malampasan mo ang krisis na ito. Hindi na kailangan. Hahanapin ko si William. Paumanhin, Mr. Keane. Nagpumilit pumasok ang babaeng ito. Hindi ko siya mapigilan. Ayos lang. Maaari ka nang umalis. Anong ginagawa mo rito? Narito ako para makipag-usap. Wala tayong pag-uusapan. Tama na, William. Wala akong gaanong pasensya sa mga lalaki. Sa huli, dahil ikaw ang sadyang nagtago ng iyong pagkakakilanlan, kaya nagkagalit kayo ni Nicholas. At ano naman? Alam ko na laging nababahala ka sa presensya ni Nicholas. Maaari kitang pangakuan na hindi ako magpapakasal sa kanya sa loob ng 3 taon, ni hindi ako magkakaanak sa kanya. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Hindi mo ba laging gustong magkaanak sa akin? Kung bawiin mo ang statement ng Morning Rise, tigilan ang pag-aalala kay Nicholas, at ibigay pa rin ang partnership opportunity sa Everwell, magkakaanak ako sa'yo. Sec Jones, mag-schedule ng appointment kay Dr. Levis. Ganon ba kabilis ang gusto mong alagaan ng kalusugan ko? Miss Sinclair, si Dr. Levis ay psychiatrist. William, anong ibig mong sabihin? Uulitin ko. Avery, matagumpay ka na ngayon. At napapaligiran ka ng mga taong nagmamahal sa'yo. Dapat kang masiyahan. Ikaw ang dapat masiyahan. Handa pa nga akong magkaanak sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Pero may anak na ako. Hindi kita kailangan. Avery, ang sinabi mo kanina ay kawalang galang sa asawa ko. Ayokong marinig yun ulit. Bago pa ako mag-init ang ulo, alis ka na. William, sandali! Noon, kapag napinsan lang ako kahit kaunti, agad na darating si William. May nararamdaman pa yan para sa akin. Avery, hindi epektibo sa akin ang drama mo. Tapos na tayo. Tigilan mo na ako. Baka magalit pa ang asawa ko. Sandali lang. Miss Sinclair, humiwalay ka. William, sandali! William, hindi ako naniniwalang nakalimutan mo na talaga ako. Nicholas, sino siya? Avery, anong ginagawa mo rito? Ako ang nagtatanong. Sino siya? Bakit siya nandito? Hindi ba halata? Putang ina, ikaw. Tama na. Nicholas, anong ibig mong sabihin? Ang kapal ng mukha mo na magdala ng iba sa kama ko. Hala, mas bata ako sa'yo. Gusto ako ni Nicholas. Siyempre naman. Putang ina, ang kapal mo. Tama na ba? Nicholas Frazier? Paano mo nagawa na akong saktan dahil sa babaeng to? Huwag mong kalimutan, sa lahat ng mga taon, lahat ng meron ka, ako ang nagbigay sa'yo. Tama na. Umalis ka na. Sinabi ko bang pwedeng umalis siya? Tama na ba ngayon? Nicholas, tapos na tayo. Anong sinabi mo? Sabi ko, tapos na tayo. Lumabas ka sa bahay ko. Nagkamali ako. Sumpa ko. Hindi na kita sasaktan ulit. Sumpa ko. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako! Lumayas ka. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang hawakan. Ako ang nobyo mo. Kung hindi mo ako papayagang hawakan ka, sino ang gusto mong humawak sa'yo? Si William? William,
Heto, uminom ka ng tubig. Umalis ka na. Hindi na tayo dapat magkita pa. Anong sinasabi mo? Sabi ko, ngayon, agad-agad, lumabas ka sa bahay ko. Avery, ako ang nobyo mo. Wala pa tayong lisensya at hindi pa nabibigay ang singsing sa kasunduan. Hindi dapat bilangin yung kasunduang party. Kung hindi ka aalis ngayon, huwag kang magalit kung tatanggalin kita. Si. Okay. Ang lupit mo. Kung hindi mo ako pahihintulutang magkaroon ng kapayapaan, hindi ka rin magkakaroon ng magaan. Ikaw lang ang maghintay at makakita. Eto. William, tulungan mo ako. Nasa panganib ba si Avery? Kung gusto mong umalis, umalis ka na lang. Alis na ako. William, hindi mo ba naiintindihan na ang sinabi ko ay dahil lang sa galit? Anong galit? Sandali, akala ko umalis ka. Ha? Ako? Tumawag lang ako ng pulis para sa kanya. Ang sitwasyon niya ngayon ay sarili niyang pinili. Ayaw ko nang makipag-usap sa kanya. Eliana, tayo ang mag-asawa. Kung hindi ka masaya, sabihin mo lang sa akin. Hindi ko kailangan na ikaw ang magpakabait. Naiintindihan mo ba? Okay, susunod na ako sa'yo mula ngayon. Paalam. Paalam. Salamat. Walang problema. Paalam. Mahal, sinundo ko na si Leah. Papa, nanguna si Leah sa pagsusulit niya ngayon. Oh, ang galing. Mabuti, halika rito. Hawakan na ni Papa. Ayan na, tara na. Pwede ka nang gumalaw ngayon. William, Leah, Anong ginagawa mo rito? narito ako para humingi ng tawad sa iyo at kay Leah. Kamakailan, nag-iisip-isip ako sa mga ginawa ko. Alam ko na ang ilang bagay na ginawa ko noon ay sobrang labis. Hindi ko inaasahan na ikaw at si Leah ay magpapatawad sa akin. Pero umaasa pa rin ako na maaari mong tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Hindi na kailangan yan. Sa hinaharap, huwag ka nang bumalik para guluhin ang aming buhay. Leah, ayos ka lang ba? Papa, nagdurugo siya. Mahal, gusto ko ng tubig. Kailangan pa bang ipaalala sa iyo? Engaged ka na kay Nicholas. Pasensya na, akala ko. Niligtas mo si Leah. Nagpapasalamat kami ni Eliana. Humingi ka lang ng kahit ano. Gagawin ko. William, pwede ba tayong bumalik sa dati? Kung yan ang gusto mong pag-usapan, aalis na ako. Teka, William, Anong nangyari sa kamay mo? si Nicholas. May dala siyang babae sa bahay. Nahuli ko siya. Gusto kong makipaghiwalay, tapos sinaktan niya ako. Ikaw ang pumili niyan. Pwede kang tumawag ng pulis. Sa nakaraang buhay ko, dahil sa kanya, nawala ang anak natin. Sa buhay na ito, hindi ko rin nailigtas ang anak ko. William, pagod na ako. Parang hindi ko talaga nakilala si Nicholas. Kung wala nang iba, aalis na ako. Kailangan ko pa rin makita si Leah. Teka, William, pwede ba akong makahingi ng pabor? Gusto kong lumayo kay Nicholas.
Kung makakapag-partner ako sa Morning Rise Group, magkakaroon ako ng sapat na impluensya sa board para matanggal si Nicholas sa board. Malapit nang ilunsad ang bagong produkto ng Morning Rise. Pwede maging partner ko ang Everwell. Pagkatapos nito, quits na tayo. Salamat. Oo nga pala. Kamusta si Leah? Tinulak mo si Leah, kaya minor injuries lang ang nakuha niya. Nasa kabilang kwarto siya. Pwede ba akong pumunta para bisitahin siya? Ikaw ang bahala. Unti-unti, mahahanap ko ang daan pabalik sa iyo. Bakit ka nandito? Tatay, sabi ni Ginang Avery, tuturuan niya akong magpinta. Nababagot ako mag-isa, kaya hinanap ko si Leah para may kasama ako. Tatay, bakit hindi sumama si Mommy? Darating din si Mommy. Ito yung cake na binili ni Mommy para kay Leah. Nag-aalala lang siya na baka magutom yung tulad mong matakaw, kaya pinadala ka agad niya sa kin. Yehey, makikita ko na si Mommy. Ano ba yan ang saya-saya mo? Mommy? Mahal. Ginang Wen. Maupo po kayo, Ginang Sinclair. Tungkol sa nangyari kay Leah noon, hindi pa ako nakakapagpasalamat sa inyo. Kasalanan ko naman kung bakit nasaktan si Leah, kaya tama lang na ako ang sumaklolo sa kanya. Mommy, tuturuan ako ni Ginang Avery magpinta. Mas magaling lang talaga siyang magpinta kaysa sa kin. Kapag natuto na ako, hindi ko na siya papayagang bumalik. Ikaw makulit. Dahil nandito na si Ginang Sinclair, kumain ka muna ng cake bago umalis. Eto. Pasensya na. William, kasalanan ko lahat ito, kaya wag mong sisihin si Ginang Win. Pasensya na po, Ginang Win. Nasugatan kasi ang kamay ko, kaya hindi ako makahawak ng maayos. Kung hindi mo mahawakan, wag mo nang kainin. William, huwag kang masyadong masungit kay Ginang Sinclair. Pasensya na. Siguro, aalis na lang ako. Leah, babalik ako bukas para bisitahin ka. Paalam! Dahil hindi gumana ang pagpapanggap na biktima, kailangan kong si Leah muna ang aalisin ko. Anong klaseng asawa ka? Ni hindi mo nga alam na may lagnat siya. Hindi kami close. Nurse, huwag mo siyang sisihin. Kasalanan ko ito, na pinabayaan ko ang kalusugan ko. Tumunog ka kapag tapos na ang IV. Pasensya na sa abala. Mabuti at gising ka na. Masama ang nangyayari, Mr. King. Nawawala. Si Miss Leah. Ano? Eliana? Eliana? Eliana. Bilisan nyo, iligtas si Leah. Sect Jones, i-lockdown ang buong ospital. Gamitin ang lahat ng resources ng Morning Rise. Kailangan nating mahanap si Leah. Opo, siya. Kahit anong mangyari, kailangan nating hanapin si Leah. Sino ka? Bakit mo ako dinala? Kasalanan na ikaw at ang nanay mo ay nakaharang sa daan ng ibang tao. Boss, mukhang 5 taong gulang lang itong batang ito. Kailangan ba talaga nating sunugin siyang buhay? Bayad tayo para tapusin ang trabaho. Kung hindi siya mamamatay, tayo ang malalagot. Kuya, pakiusap, huwag mo akong patayin. Ang tatay ko ang CEO ng Morning Rise Group, ang yaman-yaman niya. Teka, ikaw ang anak ng CEO ng Morning Rise Group. Boss, hindi natin pwedeng patayin ang babaeng ito. Anak siya ng CEO ng Morning Rise Group. Wala akong pakialam kung galing man siya sa Morning Rise o kung saan pa. Kung magsasalita ka pa, papatayin kita kasama niya. Paniwalaan mo o hindi. Boss, ang CEO ng Morning Rise Group ang pinakamayaman sa Harbor City. Dahil kinidnap natin ang anak niya, hindi ba tayo makakahingi ng mas malaking pera? Natatakot ako na magkabuhay ka para kitain iyon, pero wala namang buhay para gastusin. Tumigil ka nga, magtrabaho ka na, patayin mo siya, at 10 milyon pa rin ang kikitain natin. Kung hindi natin gagawin, at dumating yung mayaman, kaming dalawa ay parehong mamamatay dito. Magtrabaho ka na. Madam, si Miss Leah ay nandyan lang sa unahan. Leah, kailangan mong maghintay sa akin. Nalaman mo na ba kung sino ang may gawa nito? Kakalabas lang sa bilangguan ni Scarface. Ang iba ay dating mga tauhan niya. Pero yung nasa likod nila ay hindi pa rin nahahanap. Hanapin pa rin.
Kahit baligtarin mo ang Harbor City, kailangan mong hanapin sila. Opo, sir. Tumakas ka sa bintana mamaya. Sir, tulungan ninyo po ako. Nanay, tatay, nasaan kayo? Sa Jupinsila. Sir, nasa loob si Miss Leia. Patayin ang apoy! Leia! Leah, nasa loob ba si Leah? Leah, sasagipin ka ni Daddy. Leia, makinig ka. Nandito na si nanay at tatay para sunduin ka. Huwag kang matakot. Nanay, tatay, nasa loob si Leah. Leah, magsalita ka naman. Mahal, naririnig ko ang boses ni Leah. Huwag kang matakot, Leah. Magaling. Sir, huwag kang papasok. Sir, Huwag mo akong hawakan. pasensya na, Miss Sinclair. Hindi ko siya napigilan. Maaari ka nang umalis? Ano ba yan? Avery, bakit ako tinanggal ng board? Dahil sa akin, pumayag si William na maging partner ng Everwell. Kaya tinanggal ka. Avery, alam kong galit ka pa rin sa nangyari noon. Mali ako, okay? Huwag kang magalit. Noon, talagang masama ang mood ko. Patawarin mo ako. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan ang mga pagkakamali mo. Sa akin ka nang hingi ng sustento sa mga nakaraang taon at ginamit mo ang pera ko. Pero niloko mo ako at nakipagrelasyon sa ibang babae. Ang kapal ng mukha mong pumunta rito? Huwag kang magalit. Sinusumpa ko. Hindi na kita sasaktan ulit, okay? Hindi ba't gusto mo lagi ang pansit na niluluto ko? Umuwi na tayo. Lulutuan kita. 6 na taon na, Nicholas. Napagtanto kong hindi kita talaga kilala. Akala ko noon ang pagpili sa'yo ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin ba makalimutan si William? Oo, nagsisisi ako. Dapat noon pa, si William na lang ang pinili ko. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang mga shares ng Everwell, may parte rin ako roon. Ang pagtanggal sa pangalan ko ay hindi magiging madali. Hintayin mo na lang. Miss Sinclair, buhay pa si Leah. Siyam na buhay talaga ang babaeng yon. Ang madam ng Morning Rise Group ay nagpadala ng imbita sa isang art exhibition sa Makalawa. Eliana? Bakit niya ako iimbitahan? Sabi niya, para pasalamatan ka sa pagligtas sa kanyang anak. Narinig ko, ang gallery ni Miss Wynn ay maraming world-famous na paintings. Pero ito ay bubuksan sa publiko minsan lang kada 5 taon. Sabi niya, may espesyal siyang regalo para sa'yo. Ginang Win, ang tao sa larawang ito, ay talagang si Avery. Nakipagkita siya minsan kay Scarface para sa isang pribadong transaksyon. Dahil ang transaksyon nila ay pawang perang cash, mahirap itong matuntun. Si Scarface ay hindi pa rin nahahanap. Ikalat ang balitang darating si Avery sa eksibisyon sa loob ng 2 araw. Ngayon, kailangan nating hulihin silang lahat ng sabay-sabay. Avery? Hindi ko naman balak makipag-areglo sa'yo. Pero dahil ikaw ang may balak kay Leah, huwag kang magalit kung ako'y magiging brutal. Magandang araw po. Pakita po ang inyong imbitasyon. Paumanhin po, hindi kayo maaaring pumasok. May problema ba? Dahil ang inyong imbitasyon ay peke. Pwede bang bilasan mo? Nagmamadali kaming makapasok. Kung patuloy kang magpapahinto, mabebenta na ang lahat ng sikat na painting. Eksakto. Kung wala kang imbitasyon, humayo ka na. Ito ay pribadong eksibisyon ni Ginang Win. Hindi basta-basta makakapasok ang sino man dito. Ito mismo ang ibinigay sa akin ni Eliana. Sino ka ba? Para bang personal itong ibibigay sa'yo ni Ginang Win? Hindi ba't ito si Ginang Sinclair, ang presidente ng Everwell? Mula nang kanselahin ng Morning Rise ang kanilang partnership, nagkandalumpu na siya
hanggang sa gumamit ng pekeng imbitasyon. Tiyak na gusto lang niyang makapasok ng palihim para makalapit kay Ginang Win at makakuha ng deal sa Morning Rise. Bakit pa tayo magsasayang ng oras? Dahil peke ang kanyang imbitasyon. Palayasin na siya. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa inyo. Papuntahin mo rito si Eliana. Sandali. Avery, susunod, ikaw ang mananagot sa mga kasalanan mo. At presidente siya? Gumagawa ng ganitong mga bagay. Hindi ba siya nahihiya? Sige, tama na. Umalis na kayo. Huwag magpanggap kung wala kang imbitasyon. Nasa Syra mo ang oras ng lahat. Sandali lang. Hindi mo ba nakikilala ang Ginang Sinclair mula sa Everwell Group? Umurong ka ngayon. Ang imbitasyon na ibinigay ni William sa Ginang Sinclair ay siguradong pinakamataas ang antas. Isang pagkakamali lang. Sinasabi mo na ang imbitasyon ay galing sa William? Galing sa William King? Siyempre, Alam ko na. May nararamdaman pa si William para sa akin. dahil narito ka na, pasok na kayo. Binanggit din ni William na ibibigay niya sa Ginang Sinclair ang isang painting. Ginang Sinclair, maaari kang pumunta sa warehouse para tingnan. Si, Ano ang problema, Ginang Sinclair? Nagulat ka? Na nakita mo ako na hindi patay? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ano ang ginagawa mo dito? Nag-aabang ako para sa iyo, syempre. Sa huli, ikaw ang nag-utos sa amin na kidnap ang anak ni Ginoong Keen. Ngayon, naglabas si Ginoong Keen ng warrant sa buong lungsod. Kaya, ano ang dapat gawin? Ano ang gusto mo? Masyado kang praktikal. Ginang Sinclair, 20 milyon at isang kotse. Ako at ang mga kasama ko ay aalis sa Harbor City agad. Kung hindi, huwag kang magalit kung ilalantad ko ang lahat ng ginawa mo. Deal. Sino? Ito ang dakilang Master Barkley na, huling obra maestra. Ito ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Paano ito ninakaw? Sino ang nakakaalam? Ligtas ang painting sa bodega at bigla na lang itong nawala. Ngayon, kinordon na ng pulisya ang gallery. Ngayon, wala sa atin ang makakauwi. Eksakto. Nandito na ang pulis? Kung si Scarface ay mahuli ng pulis, kailangan kong umalis ka agad dito? saan ka patungo, Ginang Sinclair? Hindi ako masyadong maayos ang pakiramdam ngayon. Baka kailangan kong umalis ng maaga. Binibini. May ninakaw sa gallery, at malaki ang nawala. Dapat manatili ang lahat, mangyaring makipagtulungan sa aming investigasyon. Sabi ko na sa iyo, hindi ako maayos ang pakiramdam. Binibini, bakit ka galing sa direksyon ng bodega? Inutusan ako ni Ginang Win na pumunta sa bodega para kumuha ng painting. May alam ba si Ginang Sinclair tungkol sa sining? May mga tauhan ng bodega na nakatutok dyan. Bakit pa natin kailangang istorbohin si Ginang Sinclair para gawin iyon ng sarili mo? Eliana, sinadya mo akong itinuro. Bakit kita ituturo? May galit ka ba sa akin? At saka, bakit ka nagmamadaling umalis? Natatakot ka ba na may madiskubre ako? May makatwirang hinala kami. Nakasangkot ka sa pagnanakaw na ito. Mangyaring makipagtulungan sa investigasyon at sumama sa amin. Hindi ninyo ako maaaring arestuhin. Kung arestuhin ninyo ako, hindi kayo pahihintulutan ni William na makalusot. Umalis ka. Bitawan mo ako. Kapitan, nakahanap kami ng isang kaina-hinalang individual. Sinubukan niyang tumakas sa likurang pinto. Nahuli ko siya. Avery Sinclair, putang ina mo. Ang lakas ng loob mong itrap ako. Magkakilala ba kayong dalawa? Hindi. Anong pinagsasasabi nitong lalaking ito? Hindi ko siya kilala. Maglilinis ka na ng kamay mo, ha? Ngayong nahuli na ako, hindi ka rin makakatakas. Bakit ka umalis sa likuran? Nailipat na ba yung painting? Wala akong nakitang painting. Sumama ka sa amin. Dalhin niyo siya. Excuse me, officer. Nahanap na ang painting ko. Pero itong dalawang ito ay mga mamamatay tao. Anong ibig mong sabihin? Si MS, Sinclair ng Everwell Group, ay isang mamamatay tao? Diyos ko, sa itsura pa lang niya, mukhang hindi siya mabuting tao. Miss, may ebidensya ka ba? Meron. Kasi ang biktima nila ay ang anak ko. Paano nangyari yon? Ang ingat-ingat ko. Paano nalaman ni Eliana? Nagulat ka ba, Avery? Ang palabas ngayong araw ay para lang sa'yo. Kevin, dalhin mo ang ebidensya. Nababaliw na ba itong babae? Alam niyang mahal na mahal ni Mr. Kin ang anak niya. Naglakas loob pa siyang kidnapin ang anak ni Mr. Kin. 5 taon lang ang anak ni Mr. Keen. Gaano kalalim ang galit niya? Gusto pa niyang patayin ang isang bata. Eliana,
Tigilan mo ang mga walang basehang paratang mo? Akala mo magagamit mo ang peking video para itrap ako? Akala mo wala akong ibang ebidensya? Avery, sa mundong ito, walang nagtatagal na lihim sa mundo. Imposible yan! Ang ingat-ingat ko. Paano mo nalaman? Wala akong kinalaman dito. Kung may aarestuhin ka, siya ang arestuhin mo, puta. Siya ang nag-utos sa akin. Isakay mo siya sa kotse. Hindi! Sige, ano naman kung ako ang gumawa? Eliana, ikaw ang nagtulak sa akin. Ang swerte naman ng batang yon. Bakit hindi siya natupok ng apoy? Ulitin mo yan. Kung noon ka pa naghiwalay kay William, sana hindi ako napunta sa ganito? Sabi ni William, siya ang nagmamahal sa akin. Gusto niyang magkaanak kami. Avery, sinabi ko sa'yo, kahit wala si Eliana, hindi kita papatulan. William? Anong ginagawa mo dito? Mahal, dahil nalaman mo na kung sino ang nanakit kay Leah, bakit hindi mo sinabi sa akin? Paano kung nasaktan ka? Natatakot akong baka pagbigyan mo siya. Sinaktan niya si Leah. Sisiguraduhin kong habang buhay siyang mabubulok sa bilangguan. Pero anak ko rin si Leah. William? Pakinggan mo ako. Hindi ko talaga gustong saktan siya. Naisip ko lang kung mawala siya. Baka maisip mo ako at ang magiging anak natin. Nababaliw ka na. Sinabi ko sa'yo, kung muling sasaktan mo si Leah, hindi kita patatawarin. Sections. Bukas, gusto kong makita sa balita na bangkarote na ang Everwell. Bitawan mo ako. William, kung hindi anak si Leah sa akin, hindi ba siya kailangan magdusa ng ganito? Si Avery ang may kasalanan. Wala itong kinalaman sa iyo. Hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ko siya palalampasin. Dahil mula nang ako ay muling isinilang, wala nang koneksyon sa pagitan naming dalawa. Ang pagpapakasal ko sa kanya ay parang biro lang talaga. Naalala ko pa ang gabing iyon. Si Avery ay kumakapit sa larawan ni Nicholas at pinapalabas ako ng kwarto. Araw-araw niyang tinitingnan ang larawan ni Nicholas. Kapag nakita niya akong dumating, lihim niya itong itinatago. Bakit ka bumalik? Hindi nagtagal, nag-away kami dahil kay Nicholas. Sa nakaraang buhay ko, si Avery ay tumalon para mamatay dahil kay Nicholas. At habang sinusubukan kong pigilan siya, ako ay aksidenteng nahulog. Pero hindi ko ito pinagsisisihan dahil nakilala kita, ikaw, at si Leah. Ang pinakamahalaga sa akin. Ginoo. Ginang. Si Avery ay patay na. Pakikiramay. Hindi ba maayos ang kanyang kalagayan kahapon? Ang nasawi ay nagkaroon ng malaking pagdurugo kaninang umaga. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Hindi ko inaasahan na ganito ang kahihinatnan. Sandali. Ang katawan ay maaari nang ipadala direkta sa krematoryo ngayon. Anong nangyari, mahal? Hindi ako naniniwalang namatay nang ganun kadali si Avery. Hindi si Avery ang namatay. Mahal? Bakit ang lalim ng iniisip mo? Ayos lang ako. Ito lang, dahil hindi pa natin nakikita si Avery, hindi ako mapanatag. Nag-aalala ako na bigla na lang siyang sumulpot para saktan kayo ni Leah. Nawala siya ng walang bakas. Wala pang tala sa kanyang mga bangko. Maaari bang umalis na siya sa Harbor City? Ano? May nakakita kay Avery at Nicholas sa Brighton. 3 araw na ang nakalipas? Opo, sir. Pero napakaingat nila. Nawala sila sa amin. Magpatuloy sa paghahanap. Dapat ninyong matuntun sila. Lumabas na siya. Papalabas na si G. Keen. Salamat sa inyong lahat, men. Sa pagpunta ngayon,
upang ipagdiwang ang kaarawan ng aking asawa. G. Kim, narinig naming nagmamayabang ka sa opisina tungkol kay Madam ng 800 beses. Sawa na kaming lahat sa pakikinig niyan. Sina G. Kin at Madam ay talagang magkatulad na nilalang. Alam ng lahat, ang paghabol ni Madam kay G. Kin ay talagang nakakaantig. Bawat screen sa Harbor City ay puno ng pag-amin ni Madam ng pag-ibig para kay G. Kin. At ang tugon ng ating CEO kay Madam ay mas kahanga-hanga pa. Bawat rosa sa lungsod ay binili ni G. Kin. Noong araw na iyon sa Harbor City, umuulan ng mga talulot ng bulaklak buong araw. Wow. Mahal, napakaganda mo ngayon. Hindi ko kayang hayaang bumaba ka pa. William, hindi mo pa ako ginanyan kailanman. Sana ako ang kasama mo noon. Dapat ang lahat ng ito ay sa akin. Mahal, babalik ako agad. Halika rito. Dalhin mo siya. Pupunta ako dyan. Tuloy niyo lang ang inuman. Oy, nasaan si Madam? Dapat nasa kanyang kwarto na si Madam. Eliana, lahat ng ito ay dapat sa akin naman talaga. Pagkatapos ng gabing ito, oras na para ibalik ang mga bagay sa kanilang tunay na may-ari. Mahal, hindi ka ba sasama sa ball? Bakit nakapajama ka? At nakamaskara. Gusto ko lang malaman kung bagay sa akin ang maskara. Mahal, may sipon ka ba? Iba ang tunog ng boses mo. Oh, kumain lang ako ng maanghang. Medyo masakit ang lalamunan ko. Halika rito. Uminom ka muna ng tubig, mahal. William, hindi ba't lagi mo namang gustong magkaanak tayo? Nawala ang ating sanggol. Paano kung magkaroon tayo ng isa pa ngayon? Hindi ba't sinabi ko sa iyong umalis ka? Anong ginagawa mo rito? Ginoo, magsisimula na ang ball. Siya. Nasaan si Madam? Hindi ko pa siya nakikita. Mr. Kin, saan kayo pumunta ni Madam? Magsisimula na ang ball. Naghihintay ang lahat sa inyong opening dance. Hindi ba ninyo nakita si Eliana? Hindi, wala ako. Paumanhin, ang numerong iyong bunyal ay naka-power off. Sec Jones, immobilize ang lahat. Hanapin siya ngayon din. Opo, sir. Hanapin agad si Madam. Paumanhin, ang numerong iyong bunyal ay naka-power off. Bakit hindi siya sumasagot? Hindi naman kailanman nakakagawa ng kaaway si Eliana. Ang tanging tao na maaaring kanyang na-offend kamakailan ay si Avery. Wala si Madam sa villa. Gamitin ang lahat ng ating resources para hanapin siya. Nicholas, anong ginagawa mo? Kumusta, Mr. Kin? Nakita mo ba yon? Binibigyan kita ng eksaktong 30 minuto. Dalhan mo ako ng 100 milyon. Padadalhan kita ng address. Sa bawat minutong ikaw ay mahuhuli. Ay,
Gugupitin ko ang kanilang mukha. Naririnig mo ba ako? Bilisan mo. Sect Jones, ihanda ang 100 milyon. Iligtas mo sila. Malapit nang dumating si William. Kunin mo ang pera. Ako ang bahala sa kanya. Mula ngayon, huwag ka nang maghanap sa akin kailanman. Miss Win. Gising ka na. Nicholas, ang lakas ng loob mo. Paano mo ako nakuha? Hindi ka ba natatakot sa pamilya Win? Hirap na nga ako sa buhay ko ngayon. Bakit ko papahahalagahan yan? Kayo? Isa, ang bagong kasintahan ni William at ang isa naman ang dating mahal. Ngayong nandito kayong dalawa, sino sa tingin nyo ang pipiliin ni William? Nicholas, magkano ba ang gusto mo? Ibibigay ko ang anumang kailangan mo. Pakawalan mo lang ako. Ang pera mula sa Everwell ay nailipat ko na. Ikaw, ninakaw mo talaga ang pondo ng kumpanya? Pinalayas na rin naman ako ng board of directors. Kung may pera man ang kumpanya, wala na yun sa akin. Nicholas, kalagan mo ako ngayon din at magkukunwari akong hindi nangyari ang lahat ng ito. Ang Miss Win noon ay parang buwan sa langit. Pero ngayon, hindi ba't nahulog ka sa aking mga kamay? Ang buhay mo ay nasa kamay ko. Anong karapatan mo para makipagnegosasyon sa akin? Alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko sa inyong dalawa? Iyon ay yung palagi kayong nagpapakita ng kayabangan. At ngayon, hindi ba't nasa kamay ko pa rin kayo? Miss Win, ikaw talaga ang pinakamaganda sa Capitol Heights. Huwag mo akong hawakan. Kahit magkano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Hindi ko kailangan ng pera. Gusto ko lang paglaruan ang mga babae ni William. Kapag mas malungkot si William, mas masaya ako. William, sagipin mo ako. Pakawalan mo si Eliana. Dinala ko ang perang gusto mo. Pakawalan mo si Eliana. Hindi ba't sinabi kong mag-isa ka lang dapat pumunta? Bakit ang dami mong dinalang tao? Ginoong Fraser, pakiusap, kumalma ka muna. Ang 100 milyon ay masyadong mabigat para dalhin mag-isa ni Ginoong Keane. Eliana, huwag kang matakot. Narito ako para iuwi ka. Nicholas, dinala ko ang pera. Pera, kapalit ng mga bihag. Paalisin mo sila. Lumabas kayo. Bilisan nyo. Dalhin mo rito ang pera. Buksan mo. Bilisan mo! Ginoong Keane, nasabi ko na ba sa'yo na ang 100 milyon ay pwedeng makuha silang dalawa? Anong ibig mong sabihin? Sa isang panig, ang kasalukuyang mong asawa. Sa kabila, ang unang mong pag-ibig. Sino ang pipiliin mo? William, sagipin mo ako. Ilayo mo ang kutsilyong iyon kay Eliana. Mukhang si Ginoong Keane ay pinili si Ginang Win. Nicholas, ano ang kailangan para pakawalan mo sila? Magkano ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Kahanga-hanga, Ginoong Keane, bigyan mo ako ng 2 bilyon ngayon din. At maghanda nga isang helicopter. Bilisan mo. Siya, ibibigay ko sa'yo. Sec Jones, magpapadala ako ng account sa'yo. Maglipat ng 2 bilyon at maghanda ng helicopter. Bilisan mo. Mabuti, dumating na ang pera. Gayunpaman, ikaw mismo ang magkakalas sa kanya. Umatras ka. Umatras kayo. Eliana, huwag kang matakot. Inuuwi na kita. William, mamatay ka! Avery! May tao. Saklolo, may tao. William, mamamatay na ba ako? Tumigil ka sa pagsasalita at hindi ka mamamatay. Sec Jones, tumawag ka ng ambulansya ngayon. William, pinagsisisihan ko ito. Kung sa nakaraang buhay ko, ikaw ang una kong minahal. Magkakaiba kaya?
Ang kinalabasan? Tumigil ka sa pagsasalita. Ang Kin at ang Win ay may pinakamahusay na mga mapagkukunan ng medikal. Ang mamatay sa iyong mga bisig ay talagang maganda. Avery, Avery, Avery. Hindi namin masisiguro kung kailan eksaktong gigising ang pasyente. Nakasalalay lahat ito sa lakas ng kanyang kagustuhang mabuhay. Mommy, patay na ba siya? Pagod lang siya at nakatulog. Leah, niligtas niya si Dad. Mula ngayon, hindi ka na pinapayagang tawagin siyang masamang babae, okay? Siya ang tagapagligtas ni Dad. Naiintindihan ni Leah. Naiintindihan ni Leah. Eliana, Gising ka na. nasaan ako? Halos 6 na buwan ka nang nasa koma. Kukunin ko ang doktor. Eliana. Salamat. At pasensya na. Hindi na kailangan. Inaalagaan kita dahil lang niligtas mo si William. Sa pagitan nating dalawa, kahit humingi ka pa ng tawad, hindi kita kailanman patatawarin. Doktor, Magiging maayos lang siya. Kailangan lang niyang magpahinga ngayon. Doktor, isasama ko na kayo. Nahuli na ba si Nicholas? Nakatakas siya. Bago ako mawalan ng malay, sinabi ni Nicholas na inilipat niya ang pera mula sa mga account ng Everwell Group. mag-focus ka lang sa paggaling mo. Pinalitan na ni William ang pondo. Salamat. At pinabati kita. Sa loob ng 2 linggo, ang sanggol ay makikilala na ang kanyang nanay at tatay. Iniligtas mo si William. Ano man ang nangyari noon, tapos na yon. Pasensya na. Hindi ko inasahan na si Nicholas ay magiging ganito. Kung anong klaseng tao siya, ay hindi para sa ibang magpasya. Sa buhay na ito, kaming 3 ay muling nabuhay. Maraming bagay ay papunta sa isang hindi kilalang direksyon. Ngayong hawak na niya ang pera, hindi natin siya mahuhuli. Nabawi na ang pera, pero sa nakalipas na 6 na buwan, ang mga Kin at ang pamilyang Win ay wala pa ring nakitang bakas niya. Para siyang isang bomba na pwedeng sumabog anumang oras. Walang nakakaalam kung kailan siya tatama. May paraan ako para mailabas siya. Pero kailangan kong hingin ang opinyon ni Ginang Win. Ano ang plano? Sa pamamagitan ng pagpapakalat ng balitang tayo ay ikakasal. Ginang Win, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng pagsubok na ito sa buhay, alam kong ang minamahal ni William ay ikaw pa rin. Ito ay paraan lang para umatras. Hindi ko hahayaang may personal na damdamin na makialam. Hindi. Kaya ko to. Pero, ang mga sugat mo. Okay lang ako. Sige, usapang tapos na. Paano ito naging patas? Malinaw na ako ang pinili mo, pero ikaw ay nasa labas nag-e-enjoy ng yaman at karangyaan, habang ako ay parang daga sa kalye, nagtatago at kinamumuhian ng lahat. Avery, maghintay ka lang. Mahal, sigurado ka ba dito? Subukan natin. Sa totoo lang, talagang hindi natin alam kung nasaan si Nicholas. Kung gayon, manatili kang nakatago sa mga anino. Siguraduhing manatiling ligtas. Huwag mong ipahamak ang iyong pagkakakilanlan. Ang ganda-ganda mo sa iyong wedding dress. Dapat kang ngumiti ng madalas. Ang ganda ng iyong ngiti. Salamat, Eliana. Ngayon, sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit si William ay pinili ka. Napakabuti mong tao. Ikakasal ka man kay William o hindi, magiging maayos ka lang. Sana maging masaya kayong dalawa. Mauna na ako sa harap na hardin. Magsisimula na ang seremonya. Hindi ba't sinabi mong ikaw ay?
kumusta na? Nahanap niyo na ba kung nasaan si Nicholas? Hindi pa. Patuloy na bantayan ang mga recording ng seguridad. Opo, sir. Mr. Kin, may problema. Dinala ni Nicholas si Avery sa bubong. Nicholas, ibaba mo ang baril. Gusto mo ba akong isama at magpakamatay tayong dalawa, Nicholas? Bakit ikaw ang pumili sa akin? Pero iniwan mo ako at namuhay ng marangya, samantalang ako'y kailangang magtago. Kung ako'y mamamatay, hindi ka rin mabubuhay. Nicholas, hindi ba pera lang ang gusto mo? Kung ikaw ay patay na, wala ka nang makukuha? Hindi na yan mahalaga. Wala na akong gaanong oras sa totoo lang. Ang pagdadala ng iba sa kasama ko ay sulit na. Di ba't lagi mo akong tinatanong kung bakit ko sinabing kami ni William ay mag-asawa sa nakaraang buhay? Sasabihin ko sa iyo. Kami ni William ay muling isinilang. Gagawa ka ng kahit anong dahilan para lang ako'y pagsinungalingan. Hindi ako nagsisinungaling sa nakaraang buhay ko nang gusto mo akong isama sa ibang bansa. Tumanggi ako dahil mahirap ako at walang katiyakan. Dahil sa galit, napangasawa ko si William ang laging nanliligaw sa akin. Sa palagay mo ay naniniwala pa rin ako sa iyo? 6 na taon kaming nag-asawa ni William. Sa 6 na taong iyon, hindi kailanman kita nakalimutan. Malimit kong tinitingnan ang mga larawan mo at umiiyak hanggang makatulog. Lagi kaming nag-aaway ni William dahil diyan. Ganon kami nag-away. Sa loob ng 6 na taon. Bakit hindi mo ako hinanap? Dahil sa buhay na iyon, namatay ka sa aksidente sa sasakyan. Nang araw na malaman kong patay ka na, tumalon ako mula sa bubong ng walang pag-aatubili. Ano ang sinabi mo? Sa ating nakaraang buhay, namatay ka sa isang aksidente. Nang mabalitaan ko ang pagkamatay mo, uminom ako ng pamparegla. Dahil lasing ako noon, nagkamali ako at akala ko si William ay ikaw. Pakiramdam ko, ang batang ito ay isang pagtataksil sa iyo. Ayokong marinig ang sinasabi mo. Naramdaman kong unti-unting nawawala sa katawan ko ang bata, pero wala akong oras para mag-isip. Gusto ko lang sumama sa iyo. Sinabi ko nang tumigil ka. Siguro dahil ako ay muling isinilang, kaya ka nagbago, Nicholas, paumanhin. Gusto ko rin sanang bumalik tayo sa nakaraan, pero hindi na talaga tayo makakabalik pa. Napakapagod ng buhay na ito. Sana wala nang susunod pa. Avery! Avery! Eliana. Doktor, tumawag ng doktor. Eliana. Itay, bakit hindi sumama si nanay para magpalipad ng saranggola kasama natin? Si nanay? Natutulog si nanay. Kailan siya gigising para makipaglaro kay Leah? G. Keen. Baka hindi na magising ang iyong asawa. Kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Itay, yung saranggola ko lumipad palayo. Parang ayaw niyang pigilan. Tingnan mo, mas mataas pa ang lipad niya ngayon. Siguro. Desisyon niya yon. Eliana? Dapat na rin akong bumitaw.